Dominant Protector. Credit to the author. 311 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang banggaan ay nagresulta sa isang malakas na putok at si Terence ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Si Harsh, sa kabilang banda, ay itinulak palabas ang kanyang katawan, bumagsak sa dingding, walang malay habang tumutulo ang itim na dugo mula sa kanyang bibig. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang buong lakas, isang maagang yugto lamang ay hindi karapat-dapat dito. Itinaboy lang niya ang puwersang ginamit ni Harsh sa kanya. Hindi sapat na kitilin ang buhay ni Harsh, ngunit ang lalaki ay kailangang nakaretain ng matagal. Hindi siya nandito para sa dugo, pumunta siya para makipag-usap, at ayaw niyang patayin ang bodyguard ni Gerald dahil doon. Sino ka? Hindi inaasahan ni Gerald na bugbugin ni Terence ang kanyang bodyguard nang hindi man lang kumikilos, hindi niya alam na buhay pa si Harsh. Sa nakita niya, hindi gumagalaw si Harsh sa butas na iyon, sa kisame ano pa kaya siya kundi patay na. Sabi ko sa'yo, bodyguard ako ni Cheryl. Well, hindi talaga ako sigurado kung ano ang trabaho ko, pero sa ngayon ako ang bodyguard niya. Nagkibit balikat si Terence. Ibibigay mo sa akin ang mga bahagi ngayon, hindi ba? Ayokong pumatay ng sino man, mangyaring huwag akong pilitin. Nawala nang masabi si Gerald. Harsh ang huling pag-asa niya, isang golden class power level, isang master. Hindi siya magkakaroon ng taong may lakas ni Harsh na magpoprotekta sa kanya sa simula pa lang kung hindi dahil sa isang pabor na utang niya sa kanya. At naroon siya, isang lakas na pinatay, agad ni Terence. Si Gerald ngayon ay lubos na nabigla at natakot. Hindi ko magagawa iyon. Sagot ni Gerald sabay iling. Hindi ko kaya. So ibig sabihin pinipili mo ang kamatayan. Medyo galit na galit si Terence, siguradong una ito para sa kanya. Ano ang pinag-uusapan ng lalaking ito? Halatang kinilabutan siya, ngunit tila ang mga bahaging iyon ay higit na nagkakahalaga sa kanya kaysa sa kanyang buhay. Hindi. Tumanggaw si Gerald, isang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko maibigay sa iyo ang shares. Hindi ko ito maibibigay sa iyo kahit nakabayaran ito ng buhay ko. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, gusto niyang sampal sa pisngi ang lalaking ito. Dinampot ni Terence ang pinto ng safe, naisip na pinindot ang lalaki sa pamamagitan ng pagyuko nito. Maliwanag na nagkamali ang lalaki sa kanyang intensyon, sa pag-aakalang nawalan na ng pasensya si Terence at papatayin na sana siya. Wait! Huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang shares, pero pagkatapos lang ng ilang araw. Ilang araw? Huminto si Terence. At least hanggang maging chairman si Gaston. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng share. Sabi ni Gerald. Ayos lang kahit makulong ako sa puntong ito, o kahit patayin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang mga bahagi, ngunit hindi ngayon, ganap na hindi ngayon. Hanam. Walang katuturan si Gerald, anong klaseng lihis siya, sinasabi ba niya sa kanya na iaalay niya ang kanyang buhay para lang makuha si Gaston sa upuan ng chairman? Si Gaston ba ay tatay niya o lolo o ano? Ano ang iniaalok sa iyo ni Gaston? Kumunat ang noo ni Terence. Ang aking anak na lalaki ay nalulong sa pagsusugal at droga, kapag nag-aaral sa ibang bansa siya ay may utang sa mafia na halos 100 milyon. Papatayin nila siya kapag hindi ako nagbabayad. Naisip ni Gerald na kailangan ni Terence na maunawaan kung saan siya nanggaling, walang garantiya na hindi niya basta-basta papatayin siya sa galit. Oh. So sinasabi mo na nagbabayad si Gaston para mabayaran ang mga utang ng anak mo? Kumunat ang noo ni Terence. Kaya iyon ang dahilan. Napangiti siya ng mapait sa realization na iyon, what a parent. Inilalagay ni Gerald ang kanyang buhay sa linya para sa mga bahagi na hindi niya gusto para sa kanyang sarili. Ito ay pera na gusto niyang iligtas ang kanyang anak gamit ang hindi. Wala siyang ganoon kalaking movable funds, at ganoon din ako. Ngumiti ng mapait si Gerald. Ang aking anak ay may utang sa mafia, American dollars. Ang 40 milyon na ipinadala ko sa kanila ay isang bagay lamang upang pigilan sila pansamantala. Nangako sa akin si Gaston na papayagan niya akong ma-access ang mga pondo ng kumpanya pagkatapos niya maging chairman. F***.
Si Terence ay medyo asar, ano ba? Itong si Gaston ay isinakripisyo ang kita ng kumpanya para lang sa upuan ng chairman na pinagyaman niya. Nasaan ang anak mo? Ibabalik ko siya. Ibigay mo sa akin ang mga bahagi mo pagkatapos nito. Hindi ito ginawa ni Terence na parang isang bagay na mapag-uusapan kahit kaunti. Ako. Huminto si Gerald. Ano? Sa tingin mo hindi pa ako sapat? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi, syempre hindi. Umiling si Gerald. Anong biro paano niya pagdududahan ang lakas ng lalaki pagkatapos ng kanyang nakita? Si Harsh ay sapat na sa isang pambihira. Ngunit ang lalaking ito ba ay talagang sapat na malakas upang mahawakan ng mafia at maibalik ang kanyang anak? Sa tingin mo ba ay ibabalik ng mafia ang iyong anak ng ligtas at maayos kung magbabayad ka? Tumingin si Terence kay Gerald ng nanunuya. Gamitin mo ang iyong utak, isa kang minahan ng ginto. Bakit nila ibabalik ang iyong anak kung maaari ka nilang sipsipin ng tuyo? Ang pagsusugal at pagkalulong sa droga ay ang pinakamahirap alisin hanggat ang iyong anak ay nabubuhay, pagkatapos ay maghanda upang patuloy na makakuha ng mga pondo para sa kanya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ako. Hindi yun itinanggi ni Gerald, sumang-ayon siya sa sinasabi ni Terence. Hindi yun ang unang pagkakataon na humingi ng pera ang kanyang anak. Palagi siyang may mga dahilan, ang pagkakaiba lang ay ang pagkakaiba sa halagang kailangan niya. Ito ang pinakakatawa-tawa. Palagi niyang sinasabi na nagalit siya sa maling lalaki, na kailangan niya ng kotse, na ang kanyang kasintahan ay tumakas kasama ng ibang lalaki. Laging hihilingin ni Gerald sa kanyang anak na bumalik sa tuwing bibigyan siya ng pera, ngunit hindi nakikinig ang bata. Si Terence ay may katuturan dito. Bibigyan kita ng 1 segundo para pag-isipan ito. Gusto mo na bang mamatay ngayon o gusto mong ibigay sa akin ang mga bahagi pagkatapos kong mabawi ang iyong anak? Tinaas ni Terence ang pinto ng safe, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Gerald. Sige, tapos na ang oras. Teka. Ikinumpas ni Gerald ang kanyang mga kamay sa harap niya. Ako, pangako. Hindi nagduda si Gerald na papatayin talaga siya ni Terence gamit ang pintong iyon. May patay na lalaki sa tabi niya sa pader na iyon, kung tutuusin. 312. Tumango si Terence, nasiyahan. Inihagis niya ang pinto sa gilid. Maghintay ka muna sa buong Gaston, babawiin ko ang anak mo sa loob ng 1 linggo. Huwag mo nang subukan, mas gugustuhin kung wala akong gagawin sa iyo at sa anak mo. Huminto doon si Terence. Huwag kang mag-alala, hanggat maayos ang anak ko, makikipagtulungan ako. Pinag-isipan ni Gerald ang mga bagay-bagay makabubuti kung maibabalik ni Terence ang kanyang anak. Wala siyang pera o bahagi, ngunit mabubuhay siya ng matiwasay kasama ang kanyang anak. Kung walang pagsusugal o droga, maaaring magbago ang kanyang anak kahit minsan. Sana ay tutuperin mo ang pangakong iyon. Tumingin ng malalim si Terence sa mga mata ni Gerald, malinaw at gising sila. Tuparin ko ang aking pagtatapos sa bargain. Bigyan ako ng mga detalye sa iyong anak, ipadala ito sa aking numero, 152-4x1234. Ipapadala ko ito sa iyo saglit lang. Si Harsh ba? Maingat na tanong ni Gerald. Mabubuhay siya. Ang isang maagang yugto ng golden class na tulad niya ay dapat na maayos pagkatapos ng kalahating buwan sa ospital. Kinaway-kaway ni Terence ang isang kamay. Nakaramdam si Gerald ng lamig sa kanyang bulugad, mabilis at tumpak ang pagtatasa ni Terence kay Harsh. Anong klaseng antas siya? Bagaman, kung mas malakas si Terence ay mas magiging masaya si Gerald, pinalaki lamang nito ang pagkakataong makauwi ng ligtas ang kanyang anak pagkatapos ng lahat. Si Terence ay lumabas ng silid at lumabas ng bilya mula sa pintuan, hindi na nagpapalusot. Sumakay siya sa kanyang beetle at nawala sa paningin. Sala ginto. Natigilan si Gerald, ang kanyang mga mata sa plaka ng sasakyan habang umaalis ang sasakyan. Naalala niya na iyon ay kay Yasi, ang matalik na kaibigan ni Cheryl. So bodyguard talaga siya ni Cheryl. Mahirap paniwalaan si Gerald bakit may taong ganito kalakas ang magsisilbing bodyguard ni Cheryl. Kahit si Fredo ni Pablo ay hindi ganoon kalakas, di ba? Umiling si Gerald, nagpasya siyang itigil ang pag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan ni Terence. Wala nang anumang kahulugan iyon.
Kailangan lang niyang sundin ang kanyang mga tagubilin sa puntong ito. Tinawag niya ang silid ng yaya at sinabihan itong ibalik si Harsh sa kanyang silid. Dapat ay maayos ang lalaki kung sinabi ni Terence na siya. Nagising na si Harsh nang dalhin siya sa kanyang silid. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Mr. Witt, sorry. Hindi kita maprotektahan. Huwag kang magsalita ng kahit ano, ang kalaban ay masyadong malakas. Ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Sinubukan ni Harsh ang kanyang makakaya, hindi nasa kanya ang kasalanan. Hindi lang siya kasing lakas ni Terence. Hindi na kailangan yan. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunti. Umiling si Harsh. Kailangan ay nasa late phase golden class lang siya. Mr. Witt, nasaktan ka ba? Hindi, mapait na ngumiti si Gerald. Late phase golden class. Iyon ay 2 antas na mas mataas kaysa Harsh. Harsh ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon sa unang lugar. Si Terence ay nagmaneho pabalik sa villa upang makita ang kotse ni Pablo na nakaparada pa rin doon. Si Uncle Fredo lang ang nasa Bentley. Nasaan si Uncle Charlton? Tanong ni Terence pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan. Sa villa. Gusto ni Mr. Charlton na puntahan mo siya ng diretso pagkabalik mo. Tumango si Uncle Fredo kay Terence. Pumasok siya sa villa para sabihing kausap ni Pablo si Cheryl. Si Yasi ay nanunood ng TV mag-isa. Medyo nagalit si Cheryl sa muling pagbabalik ni Terence ngayong gabi. Daddy, tingnan mo. Laging late na bumabalik si Terence na ganito. Kinuha mo siya para maging isang 24-hour follower, kaya nasaan ang work ethics niya? Tuwang-tuwang tiningnan ni Cheryl si Terence, natutuwa na narito ang kanyang ama upang mahuli siya ng masama. Wala nang pakialamanan ang mga babae para sa kanya. Laking gulat ni Cheryl, ang kanyang ama ay nagsalita bago pa maipaliwanag ni Terence ang kanyang sarili, ang kanyang tono ay solemn. Cheryl, may ginagawa si Terence para sa akin. Isa pa, responsable lang siya sa pag-aalaga sa pag-aaral mo sa araw. Hindi niya kailangan na makasama ka sa gabi, isang bagay lang na ginagawa niya dahil responsibilidad niya ang kaligtasan mo. Work ethics. May sarili rin siyang mga bagay na dapat asikasuhin. Daddy. Hindi inaasahan ni Cheryl na mapagalitan siya, dapat ay si Terence. Galit, masama ang tingin niya kay Terence. Ang bastos na ito. Kailan pa niya napanalo ang kanyang ama ng ganoon? Malamang naisip niya na si Terence ay isang anak na pinalaki ng palihim, kung hindi dahil sa katapatan ng kanyang ama sa kanyang ina, at sa katotohanan na ang kanyang ina ay nagkaroon lamang ng isang anak. Sige, Terence, halika, kausapin mo ako saglit. Oo, sa kwarto mo tayo mag-usap. Si Pablo ay walang lakas na gamitin sa kanyang anak, sa ngayon ang kumpanya ay nasa gulo na. Ngumiti lang siya at nagkwento tungkol sa buhay paaralan ni Cheryl kasama niya para hindi siya mag-alala. Mas priority dito ang pagbabalik ni Terence. Okay, Uncle Charlton. Tumango si Terence at tinungo ang kanyang silid kasama si Pablo. Nagsalita kaagad si Pablo pagkasara ng pinto, halatang nagmamadali. Well, ano ang sinabi ni Gerald? Hindi siya makikialam kay Gaston nitong 2 araw, ngunit kailangan kong pumunta sa ibang bansa para malutas ang problema sa ugat. Paliwanag ni Terence. Overseas. Anong nangyari? Si Pablo ay lubos na nasiyahan sa balita. Gaston sa kanyang sarili ay isang banta na maaari niyang pigilan ang kanyang sarili. Ang anak ni Gerald ay may malaking utang sa mafia. 100 milyong USD. Maikling paliwanag ni Terence. Sinusuportahan ni Gerald si Gaston dahil ipinangako niyang gagamitin niya ang pondo ng kumpanya para mabayaran ang mga utang ng kanyang anak. Kaya iyon ang dahilan. Sabi ni Pablo. Pagkatapos, pupunta ka sa ibang bansa para maibalik ang anak niya. Ang katapusan ko sa deal. Casual na sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, Tio Charlton, wala pang 20 oras ang layo. Dapat ay sapat na ang 2 araw para sa trabaho. 2 araw lang ang kailangan mo. Huminto si Pablo. Ang kahusayan at bilis ni Terence ay siguradong sukdulan. Tumango siya. Ipaubaya ko na sa iyo iyon. Mag-ingat ka. Ngunit ang ilang araw na wala ako ay magiging medyo problema para kay Uncle Fredo. Nag-aalala ako na baka bumalik si Gerald sa kanyang mga sinabi.
Walang kasiguraduhan dito, at si Gaston mismo ay maaaring gumawa ng isang bagay na labi sa kanyang gulat. Sabi ni Terence. Diretso ko na sana sila kung hindi ito magdudulot sa iyo ng problema. Walang problema. Aalagaan ko si Fredo kay Cheryl sa 2 araw na wala ka. Tumango si Pablo. Ngunit siguraduhin mong unahin mo ang iyong buhay, huwag lumampas sa iyong mga hangganan kung ang mga bagay ay hindi makontrol. Maaari kong palaging hayaan si Gaston ang kumpanya, at higit sa lahat ay magsisimula na lang ako. 313. Ang mga salita ni Pablo ay nagpainit kay Terence, tila hindi lang siya nakita ni Pablo bilang isang empleyado lamang. Mas inalagaan niya siya tulad ng ginagawa ng isang tanda. Tio Charlton, ito ay talagang maliit na bagay lamang, ayos lang. Si Terence ay nakaramdam ng kaligayahan, ang pagkakaroon ng mga tao na nagmamalasakit sa kanya sa lahat ng oras. Kaya ito ay kung ano ang isang normal na buhay. Maliit na bagay. Paano ito maliit na bagay? Malapit ka nang harapin ang isang mafia sa ibang bansa. Mataimtim na sabi ni Pablo. Iba ang mga taong ito sa mga maliliit na gangster dito, may mga baril sila, may mga pampasabog. Paano ako mananagot kapag may mangyari sa iyo? Hindi ko kayang harapin si Old Linford. Kahit ang sarili kong ama ay hindi ako mapapatawad. Hindi alam ni Terence kung anong uri ng pakikipag-ugnayan ni Pablo at ng kanyang matanda, ngunit sa paraan ng pag-arte ni Pablo ay tila wala siyang ideya kung anong uri ng mga misyon ang palagi niyang ginagawa. Pinapatay ni Terence kahit na ang mga pinuno ng maliliit na bansa, ang tipong may sarili nilang private army. Walang kapantay ang isang mafia boss. Uncle Charlton, dapat malaman mo ito kung kilala mo ang aking matandang lalaki. Ang gagawin ko ay hindi naman talaga big deal. Paliwanag ni Terence na may mapait na ngiti. Sige, naniniwala ako sayo. Sa wakas ay tumango si Pablo pagkatapos ng paliwanag. Tawagan si Uncle Fredo at aayusin niya ang tiket sa eroplano para sa iyo. Aalis na ako, kailangan kong gumawa ng iba't ibang paghahanda para kay Gaston ngayong hindi na siya sinusuportahan ni Gerald. Sige. Stay safe. Sabi ni Terence habang nilalakad niya si Pablo papunta sa pinto. Kinawayan ni Pablo ang kanyang kamay, nakipag-usap saglit kay Cheryl, at umalis sa villa. Sabi na rin nilock ni Cheryl at Yasi ang pinto ng villa bago pinatay ang TV. Umakyat ang dalawa para matulog. Si Terence naman ay nakaupo sa harap ng kanyang computer at tiningnan ang kanyang mail. Gaya ng inaasahan, ipinadala sa kanya ni Gerald ang mga detalye sa kanyang anak. Ang anak ni Gerald ay tinawag na Jackson, 19 na taong gulang, isang exchange student. Dinala siya sa isang liblib na lugar, isang maliit na lungsod na tinatawag na Blue Town. Ito ay isang panlabas na lungsod ng isang maliit na bansa, walang batas at kaguluhan dahil sa heograpikong lokasyon nito. Halos ang kabuuan ng lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng mafia. Dahil din doon kaya tinawag na Waterblow ang mafia, mukhang hindi nila naisip na ibunyag ang lokasyon ni Jackson sa Gerald. Inakala nila na hinding-hindi makakarating sa lugar ang impluwensya ni Gerald, maging ang mga nakapaligid na grupo ng mafia ay hindi basta-basta lalabag sa kanilang teritoryo nang hindi nagbibigay ng respeto. Naturally, hindi inakala ng pinuno ng Waterblow Mafia na sapat na ang kakayahan ni Gerald na maabot ang kanyang anak kahit na magpasya siyang lumapit. Ito ang kanilang mundo dito, isang simpleng death trap para sa mga tagalabas. Ang boss ng Waterblow ay matatagpuan sa isang asul na kastilyo sa Blue Town, isa na may kaunting kasaysayan. Dati ito ay kabilang sa isang malaking pamilya, matagal na ang nakalipas, nabura dahil sila ay tumawid sa isang buhay na mas malakas kaysa sa kanila. Ang buong pamilya ay nalipol. Ito ay isang makapangyarihang pamilya na dating ganap na kontrol sa politika at negosyo ng Blue Town. Ang lungsod ay nahulog sa kaguluhan pagkatapos ng kanilang pagbagsak. Nagsimula lamang na makakita ng kaayusan ang lugar ng kontrolin ito ng Waterblow, bumagsak ang ekonomiya ng Blue Town pagkatapos noon. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na grupo ng mafia ay hindi magkakaroon ng uri ng impluwensya at prestihiyo na mayroon ng lumang pamilya. Kinailangan nilang gumamit ng droga at pagsusugal para makaakit ng mga turista sa lungsod. Isang kakaibang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Terence habang binabasa niya ang impormasyon. Asul na bayan, asul na kastilyo. Ang mga ito ay napakapamilyar na mga pangalan.
Binanggit ng kanyang assassin na si Shifo ang pagpuksa sa isang basurang pamilya minsan, ngunit hindi lubos matindaan ni Terence kung ang pamilya ay nag-okupa ng isang asul na kastilyo. Tinawagan ni Terence si Uncle Fredo at tinulungan siyang mag-book ng tiket sa eroplano para sa isang pabalik na biyahe. Ang misyon ay hindi dapat tumagal ng higit sa 2 araw, at makakarating pa rin siya sa piging ng kaarawan ng lolo ni Jacob. Sa ikalawang umaga si Terence ay nakatanggap ng tawag mula kay Martin na kolekta na ni Lanes ang pera, at ang 200,000 ay handa na para sa paglipat. Natagpuan ni Terence na medyo kaakit-akit ang Lanes ay siguradong isang mahusay na grupo. Hindi niya alam ang pangunahing papel na ginampanan ni Edmund sa pamilyang iyon. Ito ay isang papel na napakahalaga na ang pagliligtas sa kanyang buhay ay katumbas ng lahat ng pera na maaari niyang hilingin sa kanila. Nakuha ko na, Lolo Martin. Malapit na ako, sabi ni Terence. Sabihin sa kanila na maghintay ng kaunti. Ngumiti si Martin at ibinaba ang telepono. Ipinadala ang mensahe ni Terence kay Tommy. Si Tommy ay hindi nakitang nakakainsulto o nakakainis. Sa lahat, ganito lang ang pinakamay kakayahan, natural lang na kailangan niyang maghintay. Baka talaga magtaka siya kung si Terence ay isang conman kung siya ay nagmamadaling dumating dahil ang pera ay inihanda makatuwiran para kay Terence na hindi masyadong interesado sa kabayaran. Ang sinumang normal na teenager ay malulugi kung ang 100,000,000 ay biglang mahulog sa kanilang mga kamay. Ito ay isang katawa-tawang halaga ng pera. Ngunit hiningi ni Terence ang perang iyon nang hindi man lang kumikibo. Para kay Tommy, nangangahulugan ito na ang lalaki ay may tiwala sa kanyang kakayahan, na kaya niyang pagalingin ang kanyang matanda. Pinagising ni Tommy si Hero kay Edmund habang nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kamag-anak upang ihanda ang pera. Masama kung hindi magawa ang paglipat sa oras na makarating si Terence dito, baka magalit siya at umalis. Ibinaba ni Terence ang telepono at pumunta sa kusina, nag-iisip na gumawa ng kanyang sarili ng makakain. Lagi niyang ginagawa ang mga bahagi ni Cheryl at Yasi. Naisip niya na medyo malungkot para sa 2 batang babae na mag-isa sa lahat ng oras. Ngayon na naisip niya ang tungkol dito, ang kanilang mga magulang ay hindi kailanman kasama sa bahay, at palagi silang kailangang mag-aral hanggang gabi. Sila ay nasa 12 baitang na. Hindi naman dapat ganito ang buhay ng isang mayamang babae. Matalino ang dalawa, ngunit ang Gaokao ay isang tulay na puno ng matatalinong kalahok. Sa pagtatapos ng araw ay nakasalalay kung sino ang gumawa ng pinakamaraming paghahanda. Hindi sapat ang katalinuhan lamang. Ito rin ay isang bagay na nagpahanga kay Terence. Magagamit lang ng 2 si Pablo para makapasok sila sa isang magandang kolehiyo, ngunit nag-aral pa rin sila, na nagnanais na magkaroon ng magandang marka dahil sa kanilang sarili. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila at ng basura tulad ni Leandro. Hindi naisip ni Terence na maghanda ng almusal para sa 2 babaeng ito, dahil hindi naman ito gaanong problema para sa kanya. 314. Si Terence ang nagmaneho ng kanyang van papunta sa paaralan, kasunod ng Bentley ni Uncle Fredo. Bagaman ganap na kayang harapin ni Fredo ang anumang biglaang pagbabanta. Hindi karaniwang inaatake ng mga tao ang mga reinforced na sasakyan tulad ng Bentley sa araw. Nakita ni Terence sina Josephine, Jacob, at Willa noong malapit na siya sa paaralan. Nagkataon na sabay na bumaba ng bus ang tatlo. Nabalitaan ni Terence na ang numero ng bus na sinakyan ni Jacob at Josephine ay iisa. Hindi kilala ni Jacob si Josephine noon, ngunit iba na ngayon. Kaya niya talagang tumabi sa kanya dahil hipag niya ito. Bumusina si Terence sa kanila. Kumunat ang noo ni Jacob, lumingon sa likod upang makita ang isang sira-sirang lumang van, na inis. Ano ang ibinubusina nitong sirang van? Hindi man lang sila nakaharang. Sa kabilang banda, nakita ni Josephine ang van na medyo pamilyar. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha nang makita ang taong nasa likod ng manibela. Ang ngiti na iyon sa sarili ay sapat na para medyo mawala ng malay si Terence. Halos araruhin ang kanyang sasakyan ng diretso kung hindi pa siya nakareact sa oras. Boss! Nakita rin ni Jacob si Terence na sagasaan niya ang kanyang bag sa kanyang likod, tumalon sa co-driver's seat. Inihat niya ang kanyang ulo kina Josephine at Willa. Hindi ba kayo pumapasok? Bahagyang natarante si Josephine. Ilang hakbang na lang ang layo nila sa school, bakit mo pa aabalahin ang sasakyan? Okay. Naglakad si Willa papunta sa van, hinaila si Josephine kasama niya.
Ito ba ang kotse mo, boss? Medyo hindi nakaimik si Jacob habang nakatingin sa mabagsik na van, mukhang hindi ito isang bagay na pagmamaneho ng kanyang amo. Tama ka sa pagkakataong ito, sa akin talaga ang kotseng ito. Nagbigay si Terence ng sertipikasyon kay Jacob. Nakuha ko lang kahapon. Tumingin si Jacob, hindi sigurado kung ano ang sasabihin, ito talaga ang van ni Terence. Kaya ang Beetle ay hindi sa kanya pagkatapos ng lahat. Ito ay hiniram. So ito ang pinag-uusapan mo kahapon, ang tungkol sa plaka. Ibinalik ni Jacob ang sertipiko kay Terence. Oo, mahirap talaga ako. Nagkaroon lang ako ng mayamang kamag-anak. Ang swerte ko sa van na ito. Ngumiti si Terence. Ang mga salita ni Terence ay may matinding impresyon kina Jacob at Willa. Si Terence ay tila hindi isang young master. Bagaman, ito ay sapat na kahanga-hanga sa sarili nitong si Terence ay nakapagbayad para sa mga medikal na bayarin ni Jaralyn sa isang pagkakataon. Mukhang nasa kanya na rin lahat ng pera niya. Matagal nang naisip ni Josephine na si Terence ay iba sa ibang tao, siya ay may ganitong pagkamausisa sa kanya. Siya ay parang isang young master, ngunit hindi talaga pakiramdam. Ngunit may mga pagkakataon na siya ay mas malupit kaysa sa sinumang young master doon. Tungkol sa kotseng ito. Naalala niya ito mula noong gabing iyon, ito ang minamaneho ni Henry. Kinuha ito ni Terence para sa sarili niyang gamit. Hindi siya sangayon sa paraan ni Terence na parang pagnanakaw sa paggawa ng mga bagay, ngunit talagang tumawid si Henry sa linya. Ang pagkuha ni Terence sa kanyang sasakyan ay isang magaan na parusa. Siyempre, hindi alam ni Josephine ang kalagayan ni Henry. Ang mga buto ng lalaki ay nabalian, na nagresulta sa pagkaka-ospital ng hindi bababa sa kalahating taon. Ipinarada ni Terence ang van sa likod ng kalye ng pagkain, at sabay na naglakad ang apat papasok sa paaralan. Matagal nang ipinagwalang bahala ng paaralan ang apat na miyembrong grupo, maging si Zillian ay tumango sa kanila kahit na hindi sanay. Ginoong Wang. Naalala ni Terence ang misyon niya, dapat siyang humingi ng 2 araw na bakasyon. Oh, Terence, anong problema? Napangiti si Zillian. Si Terence ang nagdulot ng trauma na ito sa loob niya. Lagi niyang naaalala si Terence sa tuwing pupunta siya sa negosyo niya kasama ang babaeng bearong iyon. Maaalala niyang alam ni Terence ang tungkol dito. Ito ay isang kakaibang sirkulasyon, isa na mauulit lamang at hindi matatapos. Iniisip ni Zillian kung ano ang gusto ng batang ito sa kanya ngayon, ano ang kailangan niya. May aasikasuhin ako sa loob ng 2 araw. Okay lang kung mag-leave ako ng ilang araw, di ba? Tanong ni Terence. Oo nga pala. Babanggitin ko ito sa iyong homeroom teacher. Huminahon si Zillian matapos marinig kung ano ang kahilingan. Hindi naman ito big deal kahit kaunti. Ang lalaki ay lumalaktaw na sa mga klase kung minsan, gayon pa man. Lumingon si Jacob kay Terence pagkaalis ng dean, na curious. Boss, magbabakasyon ka. Anong balak mo? Darating ka sa birthday party ng pangalawang lolo ko, hindi ba? Dilat din ang mga mata ni Josephine na itanong ni Jacob ang tanong bago siya nagkaroon ng pagkakataon. Si Willa, sa kabilang banda, ay hindi gaanong interesado. Ang pagdalo ni Terence ay walang pakialam sa kanya. Para sa pasyente. Hindi masabi ni Terence sa kanila ang tungkol sa kanyang misyon sa ibang bansa. Pasyente. Alam mo ang acupuncture, tama. Tumangaw si Willa matapos maalala ang ginawa ni Terence para kay Jaralyn noong isang araw. Tumutulong lang. Ngumiti si Terence. Iyan ay sapat na kamangha-mangha. Binigyan ni Jacob ng thumbs up si Terence. Boss, magmadali at i-upgrade ang iyong mga medikal na kasanayan. Mabuti kung mapagaling mo si Jaralyn. Susubukan ko. Tumangaw si Terence. Parehong alam ni na Jacob at Josephine ang tungkol sa mga kakayahan ni Terence, at sa gayon ay nakita ni Terence na ang pagtingin ni Terence sa isang pasyente ay ayon sa inaasahan. Sinabi sa kanila ni Terence na mapapagaling niya si Jaralyn, ngunit hindi pa. Ipinapalagay na lang nila na wala pa ang kanyang kakayahan. Gustong subukan ni Josephine na tanungin kung matutulungan ni Terence ang kanyang ama, ngunit napigilan niya ang sarili nang sabihin Terence na wala siyang magagawa para kay Jaralyn. Nasa kanilang upuan na sina Cheryl at Yasi, pareho silang nagtaas ng ulo para tingnan nang pumasok si Terence kasama si Jacob.
Si Leandro ay medyo nabagabag, inanunsyo niya na siya ay sumusulat ng isang liham ng dugo para kay Cheryl, ngunit ito ay natapos sa isang trahedya. Walang nagkukwento nito, ngunit naramdaman ni Leandro na may kakaiba sa paraan ng pagtingin ng lahat sa kanya, na para bang pinagtatawanan at pinagtatawanan siya. Inisip niya kung iyon lang ba ang estado ng kanyang pag-iisip. Hinailan niya si Stanley sa kanyang upuan pagdating niya sa klase. Stanley, sa tingin mo dapat akong sumulat ng isa pang liham ng dugo para kay Cheryl. 315. Hanem. Napakurap si Stanley. Muli. Oo. Sinigurado kong malalaman din ito ng lahat, kaya kailangan kong sumunod. Ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin kung ako ay mag-check out pagkatapos ng isang aksidente? Tatawagan nila akong duwag. Ipinaliwanag ni Leandro ang kanyang proseso ng pag-iisip. Ibinaba ni Stanley ang kanyang bag, nag-aalangan. To tell you the truth, Brother Leandro, pakiramdam ko ay wala kang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao. Wala itong kinalaman sa iyo kung pagtawanan ka nila o kutsain ka. Ang punto ay kung ano ang tingin sa iyo ni Cheryl. Cheryl ang layunin dito. Tama ka. Hinampis ni Leandro ang kanyang binti, naliwanagan. Damn, Stanley. Ginhaising mo ako. Totoo naman, why the hell should care what other people think about me? Si Cheryl lang ang dapat kong pansinin. Pero paano ko malalaman kung ano ang iniisip niya? Gusto ba niya ng letter of blood from me? Hindi sigurado si Stanley. Baka tanungin mo siya. Paano ko siya tatanungin ng ganito? Paano ito, bakit hindi mo tanungin si Yasi? Siya ang matalik na kaibigan ni Cheryl. Mungkahi ni Leandro. Tama. Sige, tatanungin ko siya. Tumanggaw si Stanley doon. Nilabas niya ang phone niya at nagpadala ng text kay Yasi. Hindi na kailangang magtanong ng personal ang mga tao may mga cellphone. Miss Yasi, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iniisip ni Miss Cheryl tungkol sa liham ng dugo ni Brother Leandro kahapon? Sinigurado ni Stanley na magalang siya, nag-aalala siyang hindi siya papansinin ni Cheryl. Agad namang sumagot si Yasi. Sinabi ni Cheryl na ang kamay ng maliit na Leandro ay mabuti lamang para sa water gun duty. Gusto niyang makalimutan niya ang liham na iyon. Gustong tumawa ni Stanley, ngunit hindi siya nang ahas ibinigay niya ang telepono kay Leandro. Hindi naintindihan ni Leandro. Stanley, ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Leandro, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit sa tingin ko ay hinahamak ka ni Cheryl. Maingat na sabi ni Stanley. Hinahamak ako. Napakurap si Leandro. Binasa niya ulit ang mensahe, parang hindi siya gusto ni Cheryl. Stanley, ano ang dapat kong gawin? Parang pinagtatawanan ako ni Yasi. Parang iniisip niya na hindi ko kayang isulat ang letter of blood. Siguro Brother Leandro, dapat kang sumulat ng panibagong sulat ng dugo. Iyang magpapatunay sa kanila na ang nangyari kahapon ay isang aksidente. Iminungkahi ni Stanley. Tama rin yan. Tumanggaw si Leandro, iyon lang ang tanging paraan. Kinuha ni Stanley si Leandro ng isang piraso ng papel. Si Leandro naman ay ayaw na niyang putulin ang daliri. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nangyari kahapon. Paano kung lumabas muli ang dugo? Hindi sigurado si Leandro na gusto niyang gawin ito. Liang bro, anong problema? Tanong ni Stanley matapos mapansin ang pag-aalinlangan. Ako. Stanley, hindi ko kayang gawin ito. Naaalala ko tuloy ang nangyari kahapon. Medyo nanginginig ang kamay ni Leandro. Kailangan niyang gumamit ng ibang daliri ngayon, masyadong ang sakit para sa kanya kung ang dugo ay sumabog sa parehong daliri. Leandro, minsan kailangan ng mga lalaki na magpakatatag. Baka kaya kong gawin para sayo? Tanong ni Stanley. Ikaw. Napakurap si Leandro. Tama rin iyan. Stanley, isa kang mabuting tao, ililibre kita ng masarap na tanghalian mamaya. Napakurap si Stanley bilang tugon, isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Nag-aalok siya na putulin ang daliri ni Leandro para sa kanya, ngunit maliwanag na mali ang pagkakaintindi ng lalaki.
Akala niya ay nag-aalok siya ng sarili niyang daliri at dugo para sa trabaho. Anong mali? Tanong ni Leandro habang inaabot ang kutsilyo kay Stanley. Anong problema? It's nothing. Kinuha lang ni Stanley ang kutsilyo at pinutol ang kanyang daliri sa mga ngipin. Agad na umagos ang dugo bagamat hindi kasing lakas ng water gun phenomenon ni Leandro kahapon. Ang ganda, Stanley. Huwag kang gumalaw, gagamitin ko yung daliri mo. Nagsimulang magsulat si Leandro sa piraso ng papel gamit ang daliri ni Stanley. Hindi ko alam na may nakatingin sa kanila. Hindi kalayuan ay si Yasi, hawak ang kanyang telepono at nire-record ang ginagawa ni Leandro kay Stanley. Cheryl, itong si Leandro ay gumagamit ng daliri ni Stanley para isulat ang liham na iyon. Hindi ba't masyadong hindi sincero iyon? Bakit ako mag-aalala kung kaninong daliri niya isulat ito? Nagpatuloy si Cheryl sa pag-aaral, hindi pinapansin si Yasi. Tao, ang boring naman. Ibinaba ni Yasi ang kanyang telepono. Gusto ko ring makitang muling bumaril ng dugo si Leandro. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang isasagot dyan, ano ang napakaganda niyan. Gusto ba ni Yasi na mamatay si Leandro ng mas mabilis, mapapasaya ba niya iyon? Si Leandro ay gumalaw-galaw sa liham ng dugo ni Stanley nang matapos ang unang yugtong itinaas niya ang liham kay Cheryl. Cheryl, tanggapin mo ang wagas kong pag-ibig para sa iyo. Tanggapin mo sana ang aking pag-amin. Kumunat ang noo ni Cheryl, nagpa siya na hindi niya papansinin si Leandro nang hindi tumitingin sa kanya. Si Yasi naman ay may ngiti sa labi habang kinukuha ang sulat. Titingnan ko muna ang sulat, okay lang ba? Okay, ayos lang. Natuwa si Leandro nang marinig na tinutulungan siya ni Yasi sa paggabay sa kanya ng soulmate ni Cheryl ay maaari na rin siyang engaged kay Cheryl. Hindi talaga tinitingnan ni Yasi ang sulat matapos itong buksan, hindi talaga siya mapakali sa mga ganyang bagay. May sumagi sa isip ko. Well. Ang mga mata ni Leandro ay kay Yasi, nasa sabik sa kanyang payo. Hoy, nasaan ang pirma at petsa? Paano makikilala ng sino man ang taong nagsulat nito kung wala ka man lang na bagay sa ibaba? Tanong ni Yasi. Lagda at petsa. Napakurap si Leandro. Letter of blood lang ang sinusulat ko, kailangan ko ba talaga ng pirma at petsa? Siyempre gusto mo. Magmumukhang hindi sincero kung hindi. Seryosong sabi ni Yasi. Ito ay hindi tama sa lahat ng walang isang bagay na napaka-basic. Hindi nakakagulat na palagi kang nabigo na gawin Cheryl ang iyong kasintahan. Yasi curled her lips, put on a disdainful look for Leandro to see. Nagpanik naman si Leandro. Talaga. Babalik ako at ilagay ang mga iyon, gagawin ko ito ngayon din. 316 pinakamahusay na kaso si. Hindi na kailangang bumalik, gawin mo lang dito. Bahagyang napangiti si Yasi, ang mga mata ay nasa band-aid sa daliri ni Leandro. Si Leandro ay may isa pang band-aid sa kanyang gitnang daliri, ang daliri na dapat ay pinutol niya ngayon. Sinusubukan niyang lokohin ang mga ito sa pag-iisip na puputulan na naman niya ang kanyang daliri. Dito. Huminto si Leandro, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Natuyo na ang sugat, kailangan kong pumutol ulit ng bago. Oh, ayos lang, may graver blade ako. Dito. Pagkatapos ay bumili si Yasi para kay Leandro ng isang talon mula sa kanyang bag. Ako. Nagsimulang pagpawisan si Leandro, sinumpa niya ang kanyang malas, inis na ang lahat ay bumaba sa kanya muli ang paghiwa ng daliri. Nandito rin si Yasi na nakatingin sa kanya masama kung hindi niya patunayan ang sarili niya doon. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Paano kung matamaan ka ng dugo at mag-spray kung saan-saan, ayaw kong takutin kayong dalawa o anuman. Sinasabi ko, maliit na Leandro, ito ay isang bagay na hindi mo naiintindihan. Walang paraan na hahayaan niyang umalis si Leandro ng ganito, kailangan niya itong duguan. Naglagay siya ng pang-edukasyon na hitsura. Pagputol ng iyong daliri at pagsulat ng isang liham ng dugo sa harap ng babaeng mahal mo. Iyan ang pinakamahusay na paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal sa kanya. Ganun ba?
Nakita ni Leandro ang kahulugan ng paghihikayat ni Yasi. Gagawin ko na ngayon. Ano pa ang hinihintay mo? Tanong ni Yasi. Ako, naiintindihan ko. Isang matatag na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Leandro habang nagsasalita siya. Medyo naaliw si Cheryl itong si Yasi ay talagang gumawa ng mga bagay para sa kanyang sariling kasiyahan, wala ba siyang problema sa pakikipaglaro sa mga tao. Ngunit hindi niya siya pinigilan dahil si Leandro ay isang taong hindi niya nagustuhan. Napagkaman naman ni Leandro ang pananahimik ni Cheryl bilang silent yes. Pagkatapos ng lahat, hihilingin sana siya ni Cheryl na umalis kung hindi niya gusto ang nangyayari. Walang sinasabi si Cheryl, kaya isa lang ang ibig sabihin niyan. Nabiyayaan siya. Ito ay nagpasigla lamang kay Leandro sa pagnanasa at pagpapasya, iniisip niya kung aling daliri ang dapat niyang putulin gamit ang talim ni Yasi. Nag-shoot si Yasi ng isang mabilis na text kay Terence habang nag-aalangan si Pinlaing. Tinatawag si Shield bro. Leandro muli ang kanyang daliri, humihiling ng backup. Nagnganga ang mga ngipin ni Leandro habang ginagalaw niya ang talam sa kanyang hinlalaki na para bang gumagawa siya ng isang napakahirap na desisyon. Dahan-dahang tumayo si Terence matapos makita ang text na pinuputol na naman talaga ni Leandro ang kanyang daliri. Hindi kaya natuto na siya ng leksyon. Umalis sa aking paraan. Pinalis ni Terence si Leandro sa pamamagitan ng pagtulak. Napatalon si Leandro nang marinig ang boses ni Terence, akala niya ay papalipad na naman siya ng lalaki. Ngunit dumaan si Terence sa kanya pagkatapos ng pagtulak na iyon, at iyon nga na ikinagulat ni Leandro. Fu! Nakahinga ng maluwag si Leandro, malamang nagmamadaling pumunta sa banyo ang lalaki. Wow! Nakaturo si Yasi sa daliri ni Leandro, halatang excited na excited. Little Leandro. Muling bumulwak ang dugo ng iyong daliri. May kapangyarihan ka ba o ano, iyon ba ang maalamat na espada ng mga Diyos? Napakurap-kurap si Leandro, hindi maintindihan ang sinasabi ni Yasi. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang makita ang kapirasong papel na basang-basa ng dugo. Ang kanyang daliri, sa kabilang banda, ay may dugo na lumabas mula dito. Ah! Itinapon ni Leandro ang sulat at tumakbo pabalik sa kanyang upuan. Stanley, Band-Aid, Band-Aid. Naglagay lang ng give sign si Yasi habang si Leandro ay tumakbo, natuwa. Oo, tagumpay sa misyon. Magaling na teamplay, Shield bro. Tinitigan ni Cheryl ang kaibigan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Sigurado na siya ngayon na si Terence ang may pananagutan sa parehong pagkakataon ng finger gun ni Leandro. Pagkatapos ng lahat, ang dugo na nagmumula sa Leandro ay dumaloy ng dahan-dahan. Pagkatapos lamang na dumaan si Terence ay nagsimulang mag-spray ang dugo ng ganoon. Dapat ay si Terence. Terence at Yasi sigurado silang perpektong duo, ipinanganak para sa isa't isa. Siguradong may mahirap na kinabukasan si Leandro kasama ang dalawang ito. Medyo naasim si Cheryl sa thought born for each other. Ngunit ito ay ang katotohanan na ang dalawa ay medyo magkatulad sa ilang mga aspeto. Hey, paano iyon, Cheryl? Ang ganda, ha? Hindi nasusulatan ka pa ni Leandro ng mga blood letter? Tanong ni Yasi habang lumingon kay Leandro, abala sa kanyang sarili sa mga band-aid. Maliwanag, hindi ito sapat para pigilan ang dugo. Walang magawa, gumamit si Leandro sa tape, sa wakas ay napigilan ang paglabas ng dugo. Anong meron sa daliri niya? Nangyari lamang ito nang siya mismo ang naghiwa nito. Bumalik si Terence sa silid-aralan upang makita si Yasi na kumukurap-kurap sa kanya, nagbigay sa kanya ng kilos ng tagumpay. Ngumiti lang si Terence. Boss, saan ka nagpunta? Na-miss mo ito. Tumingin si Jacob kay Terence, iniisip na nakakaawa ito. Na-miss ang ano? Nakangiting tanong ni Terence nang makabalik sa kanyang upuan. Na-miss mo ang pag-spray ng dugo ni Leandro, nangyari na naman. Siguradong ginawa niya rin ang eksena, wala pa akong nakitang dumudugo ng ganyan dati. Sabi ni Jacob. Mas malakas din ito kaysa kahapon, pare, na-miss mo talaga. Ah, ganoon ba? Pinataas ni Terence ang kanyang presyon ng dugo sa halip na pataasin lamang ang bilis ng sirkulasyon, kung tutusin.
Muling nag-vibrate ang telepono ni Terence, isa na naman itong text. O, pinakamahusay na kasosyo. Ang sarap pumunta, hey hey. Ito ay mula kay Yasi. Ibinalik ni Terence ang kanyang telepono sa kanyang bulsa matapos itong basahin. 317. Medyo curious si Jacob kung kanino galing ang text. Boss, text ba iyon ng biyenan? Josephine. Niwala siyang phone. Tinitigan ni Terence si Jacob. Ito ay isang pagtataya ng panahon. Oh. Naalala ni Jacob na bibilhan ni Terence si Josephine ng telepono. Gusto rin niyang kunin ito para kay Joralyn. Sina Terence, Josephine, Jacob, at Willa ay sabay-sabay na lumabas ng paaralan noong lunch break. Hindi na nila kailangan ng taxi ngayong may van na si Terence. Hindi ito ang pinakamahusay, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Josephine, gusto ni Jacob na bilhan si Joralyn ng telepono para makausap sila. Paano ka? Tanong ni Terence si Josephine na nakaupo sa tabi niya sa harapan. Iniwan ni Jacob ang lugar na iyon para kay Josephine na upo kasama si Willa sa likod. Ako. Ayos lang ako. Hindi ko talaga kailangan ng telepono. Umiling si Josephine. Walang paraan na makabili siya ng telepono sa kondisyon ng kanyang pamilya. Ang mga handphone ay hindi mahal, ngunit ang isang telepono ay nangangailangan ng isang SIM card, at ang SIM card na iyon ay kailangang bayaran buwan-buwan. Ang lahat ng ito ay idinagdag sa isang malaking halaga. Bumili si Boss. Banggit ni Jacob. Regalo din ni Boss ang phone ni Joralyn, kaya sis-in-law, hindi tatanggapin ni Joralyn ang phone niya kung ayaw mo. Please help out. Paf, hindi napigilan ni Josephine na mapangiti kakaibang makitang may nagmamakaawa na iregalo sa kanya ang isang telepono. Naalala niya noon na binilhan siya ni Terence ng damit para lang humingi sa kanya ng $50 pagkatapos. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa, naisip ni Josephine. Dati ay kinasusuklaman niya si Terence, kinasusuklaman siya. At narito siya, nakaupo sa tabi niya sa kanyang sasakyan. Galit na galit siya rito kaya hindi na niya isinuot ang damit na iyon mula nang itapon niya iyon sa kanyang aparador. Nandoon pa rin ito naghihintay sa kanya. Napangiti si Josephine sa pag-iisip tatanggapin kaya niya ang damit na iyon kung ito ay regalo. Ito ay isang walang pag-aalinlangan na hindi. Ngunit ngayon ay nag-aalok si Terence na bilhan siya ng telepono, at nariyan si Jacob na sinusubukan din siyang hikayatin. Nagpasya siyang tanggapin ito nang walang sinasabi. Nagpark si Terence sa harap ng isang tindahan ng telepono, at sabay-sabay na lumabas ang apat. Nakita ng tindera ang uniforme ng paaralan na suot ng apat. Nagrekomenda siya ng ilang pinakamurang mga telepono para sa kanila. Naghahanap din si Jacob ng murang telepono. Ayaw niyang bigyan si Terence ng ilang libo para sa isang smartphone. Ano ang hanay ng presyo na iyong hinahanap? Tanong ng tindero. Gustong sabihin ni Jacob ang 200 hanggang 300, ngunit hindi niya desisyon ang gagawin. Nilinggan niya si Terence. Alam ni Terence na naghahanap si Jacob ng mas murang telepono mula sa narinig niya kahapon. Gusto ng lalaki ang isang telepono sa paligid ng $200 o $300. Hindi nais ni Terence na makakuha ng teleponong masyadong mura si Josephine, ngunit hindi niya ito makukuha ng magandang telepono kung bibilhin lang niya si Joralyn ng 300 isa. Mukhang masama ito. Sa isang lugar sa paligid ng 1,000. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi tatanggapin ni Josephine ang isang teleponong masyadong mahal, kung tutuusin 1,000 ang tunog ng tama. Paano naman ang Nokia 5233? Talagang sikat ito sa mga mag-aaral ngayon, isang napakapak na telepono na may murang presyo. Wala itong GPS function na mayroon ng Nokia 5230, ngunit malamang na hindi na kailangan ng mga estudyante. Nagpakilala ang tindero. Pero mas mura. $833 lang. Ano sa tingin mo? Ibinigay ni Terence ang teleponong ibinigay sa kanya ng tindero kay Josephine. Maganda, pero hindi ba medyo mahal iyon? Hindi pa rin matanggap ni Josephine na binilhan siya ni Terence ng telepono. Nadama niya pa rin na hindi niya ito dapat tanggapin. Ngumiti si Terence at lumingon sa tindero. Kung gayon, bigyan mo ako ng 3 sa mga ito. Pa,
Bakit hindi mo makuha ang $300 isa? Itinuro ni Josephine ang isa sa mga mas murang telepono pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan si Terence ay mukhang handa na siyang bumili ng telepono. Halika, gustong iregalo ni Jacob kay Jarlene hindi naman masyadong mura, di ba? Bulong ni Terence. Oh. Tumango lang si Josephine pagkatapos marinig iyon, napipilitin pa rin. Ang kanyang utang kay Terence ay muling lumaki. Paano niya ito mababayaran? Binigyan niya sila ng recipe ng barbecue, pinalayas ang mga kakompetensya at bully ng kanyang ina, binayaran ang mga bayarin sa ospital ni Jarlene. Kasama rin si Jacob, pero si Terence talaga ang karamihan. Hindi maaaring hayaan ni Josephine ang lahat ng iyon. Iniligtas din niya siya at ngayon ay bumibili siya ng telepono para sa kanya. Iniisip ni Josephine kung magiging mas maulap pa ba ang kanilang relasyon kung magpapatuloy ito. Talaga bang gusto niya ito noong una? Pagkatapos ay pumili si Willa ng 2 SIM card para kay Terence, isa sa mga ito para sa kaarawan ni Jarlene at ang isa ay para kay Josephine. Ini-swipe ni Terence ang kanyang card at iniabot ang mga telepono, isa para kay Josephine at isa para kay Jacob. Si Willa ay may mas lumang telepono na, kaya ang huli ay para kay Terence na gamitin ang kanyang sarili. Ang marangyang teleponong iyon ay nasira niya, kaya nagpasya si Terence na gumamit na lang ng mas murang telepono. Mamamatay pa rin ang isang mamahaling telepono pagkatapos ibabad sa tubig pagkatapos ng lahat at ang kanyang trabaho ay mapanganib din sa kalikasan. Maaari ring gumamit ng mas mura. Hindi niya kakailanganin ng isa kung hindi ganito pambabae ang telepono ni Yasi. Medyo nakakahiya siyang kunin. Si Josephine naman ay napabuntong hininga sa sarili. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang utang na ito kay Terence dahil malaki na ito nang wala ang telepono. Nagpasalamat pa rin siya pagkatapos sumakay sa kotse, sinisiguradong panatilihing tahimik ang kanyang boses hanggat maaari. Salamat. Ngumiti si Terence at lumingon sa kanya. Paano mo ako pasasalamatan? Ano? Namula si Josephine nang maalala ang pangakong binitiwan niya sa ospital noong isang araw nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi mo pa ba utang sa akin ang halik na iyon? Bulong ni Terence. Ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo kaya pinag-uusapan niya iyon. W. Ano? Hindi ko maintindihan, anong sinasabi mo? Tumalikod si Terence at pinaandar ang sasakyan hindi na niya ito magawang kulitin, sobrang cute niya. Naisip niya na tiyak na mahirap makakuha ng maingat na porcupine na tulad niya na magbukas sa kanya. 318. Inihatid ni Terence sa ospital sina Josephine, Jacob, at Willa. Pupunta ako kung gayon. Medyo hindi mapakali si Josephine sa bagong telepono sa kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng Reg along ganito kamahal at regalo iyon mula sa isang batang lalaki, hindi mas mababa. Ito ay isang bagay na tiyak na magpapahirap sa kanya sa ilang sandali. Oo. Baka hindi ko magamit ang phone ko nitong 2 araw, kaya i-text mo lang ako kung may dumating. Titingnan ko sila mamaya. Sabi ni Terence. Mag-taxi ka pa uwi mamaya, tandaang bayaran si Jacob para sa pamasahe. Haha, oo. Tumawa ng mahina si Josephine, nagsindi ng spark sa pagitan nila ni Terence. Tumugon si Terence sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at pagpigil sa kanya. Ano ka ba? Natigilan si Josephine, lumingon para tingnan kung napansin ni na Jacob at Willa. Wala ka bang gagawin para sa paghihiwalay natin? Tinuro ni Terence ang kanyang mukha. Baka sa susunod. Walang paraan na kakayanin ni Josephine ang init na ito. Nagpumiglas siya hanggat kaya niya at tumakbo palabas, mamantong hininga lamang pagkatapos niyang makalayo habang ang kanyang puso ay tumitibok. Binalik niya ang tingin kay Terence, kumukunot ang mga labi niya habang naglalakad palayo. Maaaring tumakas siya habang umiiyak kung ito ay ibang tao, ngunit mayroon lamang siyang kahihiyan kay Terence sa puntong ito. Napakurap-kurap siya sa realisasyong iyon, iniisip kung ito ay isang magandang bagay na siya ay humakbang ng mas malalim sa relasyong ito kay Terence. Josephine Yin, anong problema? Hindi ka masyadong maganda.
Kakausap lang ni Willa si Jacob nang mapansin niya ang isang naguguluhan na si Josephine na tumatakbo palapit sa kanila. Wala lang. Umiling si Josephine. Tere na. Umiling din si Willa, iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Bumalik siya para tingnan ang kotse ni Terence na malayo-layo na nagpasya siyang itago ang kanyang mga tanong sa kanyang sarili. Kinailangan ni Terence na harapin ang karamdaman ni Edmund bago siya umalis para sa misyon. Kailangan pa niyang maghanda para sa kumpanya ng gamot gamit ang perang kinukuha niya mula sa Lanes. Naunawaan ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng nasa tamang lugar at sa tamang oras, sa halip na magtrabaho lamang ng husto at maaga para sa isang bagay. Mabuti na lang para sa kanya ang 100,000,000 yuan na pagkakataon ang tumama sa kanya sa sandaling kailangan niya ito. Tinawag niya si Martin, hinihiling sa kanya na ihatid si Edmund at malapit na siyang makarating doon. Sige, nandito na si Tommy, naghihintay sa iyo. Dadalhin niya si Elder Lane ngayon din. Sabi ni Martin. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa, pero hindi nagmamadali. Sabi ni Terence. Nakikita ko, hahayaan ko si Francine na gumawa ng isang bagay, kung gayon. Sabi ni Martin na nagpa siya para kay Terence. Sige. Sabi ni Terence. Naghihintay na si Edmund sa sala nang dumating si Terence. Si Edmund mismo ang lumapit upang batiin siya kasama si Tommy na umalalay sa kanya. Ako ay nasa pangangalaga mo kung gayon, batang himalang doktor. Ang saloobin ni Edmund ay talagang nagpapasama kay Terence. Siya ay kumukuha ng maraming pera mula sa kanila, pagkatapos ng lahat, at si Edmund ay talagang galang. Ngunit pera ang kailangan niya, hindi ito ang oras para lumambot. Hindi naman talaga niya kasalanan in the first place, too. Dapat nilang sisihin ang makasariling manugang na iyon at ang retarded na pamangkin, kung mayroon man. Hindi na kailangan ng mga formalidad, Elder Lane. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Eto, pasok tayo sa isang bakanteng kwarto. Okay. Miracle Dr. Linford, tungkol sa pagbabayad. Si Tommy ay hindi tulala, kailangan niyang siya ang magsasabi nito kung ayaw ni Terence. Bata pa siya kung hinayaan niya lang itong nakabitin ng ganoon. Lolo Martin, may bank account ka ba? Ililipat na lang namin doon. Lumingon si Terence kay Martin. Sa aking account. Huminto si Martin, naunawaan sa susunod na sandali na gusto ni Terence na asikasuhin niya ang paghahanda at pamamaraan ng kumpanya sa mga pondo. Tumanggo siya bilang tugon. Ayos lang iyan, ipadala mo na lang sa akin. Mr. Lane, nasa iyo ang account number ko, hindi ba? Ginagawa ko. Tumanggo si Tommy. Naghanda siya ng 2,000,000 para bayaran si Martin para sa kanyang mga serbisyo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Tumawag siya sa isang underling at sinabihan siyang ipadala ang 200,000 kay Martin na tiningnan ng kanyang telepono para sa kumpirmasyon. Tumanggo si Terence, nasiyahan pagkatapos makumpirma na maayos na ang lahat. Hindi naman ganoon kasama si Tommy, isa siyang lalaking tumyupad sa kanyang pangako. Ang asawa niyang iyon ang problema. Pinahiga ni Terence si Edmund habang hinihingi niya kay Martin ang isang kahon ng mga karayom. Pagkatapos ay tahimik niyang siniyasat si Edmund, hindi pa rin nahuhugot ang mga karayom. Sinuri na niya ang sitwasyon ni Edmund noon, kaya hindi na kailangan ng inspection sa bagay na iyon. Ang iniisip niya ay kung paano niya gagawin ang pagpapagaling sa kanya. Ano ang pinakamabisang ruta dito? Ang isang kumpletong lunas, natural, ay hindi posible, hindi ngayon, hindi bababasa. Ang ilan sa mga pinakamahusay na elixir ni Old Linford ay itinago dahil ito ay isang bagay na nakita niya bilang kayamanan. Walang access si Terence doon. Ang pagtiyak na ang sakit ni Edmund ay hindi kikilos sa loob ng 10 taon, sa kabilang banda, ay magagawa, ngunit parang niloloko niya siya ng kaunti. Bumantong hininga siya, at nagpa siya na sa ngayon, magtataglay na lamang siya ng sakit sa loob ng 1 dekada. Hindi pa huli ang lahat para maghanap ng ibang solusyon kung talagang may ganoong kalaking buhay si Edmund sa kanya. Dahil doon, sinimulan niyang ipasok ang mga karayom sa ilang bahagi ng katawan ni Edmund. Ang bilis at katumpakan ng kanyang pag-opera ay nakamamanghang, maging si Martin mismo.
Pagkalipas ng 2 minuto, sinimulan ni Terence na pilipitin ang mga karayom. Niguan, Ziman, Yingxi, Juk, Shanjong, ipasok ang iyong lakas dito. Sabi ni Elder George. Paumahin, hindi ako marunong ng acupuncture. Si Terence ay nagulat sa paglahok ni Elder George, hindi niya alam kung anong uri siya ng tao, ngunit maliwanag na magagawa niya ito ng mas mahusay at mas mabilis sa kanyang tulong. Ang mga karayom na may enerhiya na ipinadala sa mga ito ay nagsimulang mag-vibrate nang bigla ang mga panginginig ng boses ay hindi huminto kahit na pagkatapos niyang bitawan ang mga karayom. Dilat ang mga mata ni Martin sa hindi makapaniwala habang nakatitig sa mga karayom, anong klaseng acupuncture technique ito. Hindi niya nakita o narinig ang ganoong bagay. Paano nagsasayaw ang mga karayom na ito sa katawan ng pasyente kahit na binitawan na niya ang mga ito? Kaya mayroon na ngayong isang email ng Gravity Tales para sa amin na mga tagasalin, sa akin, kaya magpadala sa akin ng anumang mga mungkahi o anumang bagay na tulad nito kung gusto mo. 319. Hindi alam ni Tommy ang acupuncture, ngunit malinaw na ang hindi pangkaraniwang bagay na dulot ni Terence ay nakakagulat. Isang tingin sa katulad na ekspresyon ni Martin at naunawaan niya kung gaano kahiwaga at hindi maabot ang himalang doktor na ito. Maging si Terence mismo ay nagulat, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga karayom pagkatapos na maipasok ang kanyang enerhiya sa mga ito. Elder George, anong nangyayari dito? Tanong ni Terence sa loob. Isang natural na kababalaghan. Si Elder George ay hindi mukhang nag-aalala o nagulat man lang. Nasa unang yugto ka na, kaya hindi mo pa dapat pagalingin ang pasyente sa pamamagitan ng lakas mula sa Art of Dragon Mastery, ngunit dapat na maayos ang pagpapanatili ng kanyang kalusugan. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo at mabubuhay pa siya ng 10 taon nang walang problema. Oh, yun lang ba ang kailangan? Nagulat si Terence, binalak niyang gumamit ng acupuncture at gamot at painumin si Edmund ng kanyang gamot panapanahon, lahat para sa pag-iwas sa kanyang sakit. Bagaman, kailangan niyang bigyan siya ng acupuncture treatment bawat taon. Iyon ang gusto niyang gamitin bilang dahilan para sa taunang mga pagsusuri, isang bagay na natitiyak niya mas magiging masaya si Lanes na sumunod din. Hindi niya sisirain ang anumang mga pangako sa ganoong paraan. Sinabi niya na maaari niyang bigyan siya ng 10 taon, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa paggamot kaagad. Hindi na iyon nababahala habang pinakikinggan ni Terence si Elder George na nagsasalita. Siyempre iyon lang ang kailangan. Ang iyong katawan ay mayroong purong enerhiya doon, kaya ito ay higit pa sa sapat upang mapanatiling malusog ang katawan ng isang pasyente. Ganon ba kahirap para sa iyo? I just find it odd, that's all. So ibig sabihin ba nito na magagawa rin ng ibang Golden Class Masters? Tanong ni Terence. Hindi ba't ipinaliwanag ko na ito dati? Tanging ang enerhiya sa loob ng iyong katawan ay purong enerhiya, nagsasanay sila sa iba't ibang sining na tinatawag na purong chi. Ang bawat disiplina ay may iba't ibang purong chi, kaya epektibo lamang ito kapag ibinigay mo ito sa isang tao sa parehong pagsasanay. Ang paggamit nito sa ibang tao ay walang magagawa at maaaring magkaroon pa ng negatibong epekto kaysa sa mga nilayon. Paliwanag ni Elder George. Hey. Kaya ganyan yan. Tumahimik si Terence, medyo napahiya. Masasabi ni Terence na tulala ang ibang tao sa lahat ng gusto niya, siya ay palaging isang katatawanan kapag nasa harap ni Elder George. Sige, hilahin pabalik ang mga karayom. Makinig sa sasabihin ko para sa susunod na pamamaraan, itusok ang karayom sa punto ng Juyin. Nagpatuloy si Elder George sa paglilista ng ilan pang mga acupuncture point. Ipadala ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng. Ginawa ni Terence ang sinabi sa kanya, at ang mga karayom ay nagsimulang sumayaw muli, na labis na ikinagulat at libangan nina Martin at Tommy. Hindi gaanong humanga si Tommy, ang 100 milyon na ito ay lubos na nagastos. Mawawala na sana siya ng pagkakataong ito na masaksihan ang mahiwagang pamamaraan ng pagpapagaling ni Miracle Dr. Linford kung sakaling magkagulo sila sa presyong hiningi ni Terence. Hindi lang iyon, mawawalan din sila ng pagkakataong makasama siya. Dahan-dahang bumantong hininga si Terence.
Siya ay mayroon pa ring sapat na enerhiya sa loob ng kanyang sariling katawan, ngunit ang paglabas ng mga ito para sa isang pinahabang panahon na tulad nito ay nagdulot ng pinsala. Puno ng pawis ang kanyang noo dahil sa pagod. Inipon niya ang mga karayom, pinunasan ng pawis, at lumingon sa mga manunood. Tapos na. Tapos na. Hindi naman sa hindi naniniwala si Tommy kay Terence, pero mahigit isang oras na lang. Ito ay isang sakit na hinahanap ng kanyang ama ng lunas sa loob ng mga taon na ito, walang nangyari. Napangasiwaan ba ni Terence ang hindi kayang gawin ng lahat ng sick na doktor sa loob lamang ng mahigit isang oras? Ang acupuncture ni Terence ay isang kahangahangang kababalaghan, ngunit kahit iyon ay hindi pa sapat para tanggapin ni Tommy si Terence para sa kanyang salita ang pagpapagaling sa kanyang ama sa maikling panahon na iyon ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ngunit ang pagsasabi ng kaisipang ito ng malakas ay maaaring hindi makululugod kay Terence. Nagpasya siyang pigilin na lamang ito habang lumingon siya sa kanyang ama. Dad, ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Tommy. Mas gamaan ang pakiramdam ko. Sariwa ang pakiramdam ko. Pero kailangan ko munang maligo, medyo malagkit sa pakiramdam. Mas bumuti ang pakiramdam ni Edmund, ngunit may kung anong dumidikit sa kanya sa labas. Tumakbo si Tommy para tulungan ang kanyang ama na makatayo, at nakita ko lang ang isang layer ng dilaw na langis na dumidikit sa kanyang ama. Ano? Ano ito? Lumapit din si Martin. Ayaw ng dalawa na matakpan si Terence, nagpas siyang lumayo sa kanya habang nanonood sila. Ngunit ngayong nakatingin siya kay Edmund ng malapitan ay nakita na rin niya ang layer ng dilaw na langis. Paghuhugas ng buto. Likas na pamilyar si Martin sa pamamaraan mula sa mga sinaunang gawaing panggamot. Ito ay isang nawawalang sining. Ang paghuhugas ng buto ay kung saan kinukuha ng isang tao ang mga lason mula sa loob ng isang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng acupuncture o herbal na gamot na ginagawa itong tila nahuhulog sa isang mas bago, mas malusog na katawan. Ang isang tao ay palaging nakakakuha ng lason sa pamamagitan ng pagkain. Ang mga toxin ay palaging at hindi maiiwasang naruroon sa pagkain sa ilang anyo. Pinahintulutan ng teknolohiya ang pagkuha ng mga lason sa ilang lawak, ngunit walang makakapigil sa akumulasyon mula sa pang-araw-araw na pagkonsumo. Hindi inaasahan ni Martin ang ganitong uri ng kahusayan at pagiging epektibo mula sa acupuncture ni Terence. Si Terence mismo ay medyo nagulat sa mga salita ni Martin. Si Elder George ay nagsalita sa tabi ng kanyang tainga. Terence, ang iyong purong enerhiya ay may mga katangian ng pagkuha. Nangyari ito kahit na hindi mo sinubukang gawin ang bagay na iyon. Bagamat malamang na nangangahulugan ito na ang batang Edmund na iyon ay magkakaroon pa ng ilang taon pagkatapos ng unang 10. Kailangan mo siyang gamutin muli pagdating ng panahong iyon. Yung Edmund na bata. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin dyan, ngunit tila hindi naman ito kakaiba na nagmumula sa bibig ni Elder George. Siya ay isang uri ng hindi makamundong pag-iral, kung tutuusin. Palagi niyang gustong itanong sa kanya ang tungkol dito, ngunit patuloy na iginiit ng lalaki na mas mahina ang anyo niya kapag humarap sa kanya, kaya nagpa siya si Terence na iwanan na lang iyon. Ang isang bagay na tiyak niya, gayunpaman, ay si Elder George ay malayo, mas matanda kaysa kay Edmund. Perpektong katanggap-tanggap para sa kanya na tukuyin si Edmund bilang bata. Ngumiti si Terence nang hindi nagpapaliwanag. Tila ang daang milyon ay hindi naging walang kabuluhan. Pinahaba niya ang buhay ng lalaki sa halip na pagalingin lamang ang sakit. Hindi ito isang bagay na mabibili lamang ng pera. Bagaman, mayroon pa ring ilang pag-iingat na dapat gawin ni Terence, ngayong may ilang dagdag na taon si Edmund upang mabuhay. Lumingon siya kay Tommy, mahina ang boses at nakakahimok. Mahina ang katawan ni Elder Lane, kaya naisip kong gawin ko ito para gumaling ako ng sakit, ngunit may masamang balita ako sa iyo, Mr. Lane. Oh, anong balita? Pakisabi, Miracle Dr. Linford. Natigilan si Tommy. Akala niya ang paghuhugas ng buto ay isang bagay na pinaswerte ng kanyang ama, at nasasabik lang siya bago siya pinutol ni Terence. Kahit na ang kalmado at kalmadong si Edmund ay itinaas ang kanyang ulo, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Terence. Hindi ba niya sinabi na siya ay gumaling? Ang paghuhugas ng buto ay talagang nakakapinsala sa katawan. Akala niya ba wala talaga itong nararamdaman?
Inangat din ni Martin ang kanyang ulo, itinigil ang kanyang inspeksyon sa mga lason na nakuha mula sa katawan ni Edmund. 320. Hindi inaasahan ni Terence ang mga titig ng lahat, baka mas nakakatakot ang tono niya kaysa sa totoo. Mr. Lane, sabi ko, kaya kung pagalingin si Elder Lane sa loob ng 10 taon, at 10 taon na iyon. Ang paghuhugas ng buto ay isang karagdagang bagay na idinagdag ko. Huminto sandali si Terence bago nagpatuloy. Ngunit ang masamang balita ay kailangan mong maghanda ng isa pang bayad makalipas ang 10 taon, dahil mayroon na ngayong mahigit 10 taon si Elder Lane dahil sa paghuhugas ng buto. Natigilan si Tommy. Ano ang pinag-uusapan ng lalaking ito? Magandang balita ito. Wala nang makapagpapasaya sa kanya sa ngayon. Ang 10 taon ng paghahanda ng pondo para manatiling buhay ang kanyang ama ay walang halaga kung ihahambing sa patuloy na kaluwalhatian na ay dudulot ng pag-iral ng kanyang ama lamang. Sa sobrang tuwa niya ay medyo nautal pa siya. Miracle Dr. Linford, isantabi na natin ang lahat. Ikaw ang aming tagapagligtas, isang bayani ng aming bahay, Lane. Kumaway ng kamay si Terence bilang tugon. Sige, pagod na ako, magpapahinga muna ako. Oo. Himala, Dr. Linford, dadalhin ko ang tatay ko sa banyo, magpahinga ka na. Ayaw ni Tommy na matakpen si Terence sa kanyang mga salita ng pasasalamat. Lubos ding natuwa si Edmund. Hindi lamang siya nagkaroon ng 10 taon upang mabuhay, mayroon siyang dekada na iyon bilang pundasyon para sa higit pang mga taon bukod pa doon. Ito ay kamangha-manghang balita. Tommy, tandaan na bigyan ng Little Miracle Dr. Linford ng Reg Along pasasalamat pagkatapos. Iba ang singil sa paggamot, hindi dapat pagsamahin ang dalawa. Naunawaan ni Edmund ang kahalagahan ng isang himalang doktor sa isang pamilya. Hinding-hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong tulad nito sa kanyang mga kamay. Hindi na baliwalain ni Edmund si Terence. Hindi mahalaga ang edad hanggat naroon ang tunay na lakas. Oo, ama. Naiintindihan. Tumanggaw si Tommy bago tinulungan ang kanyang ama na makatayo. Hindi na kailangan, pakiramdam ko mas bata na ako ng 10 taon, parang bumalik ako sa 70. Punong-puno ako ng lakas. Itinaway ni Edmund ang kanyang kamay bago tumayo at naglakad-lakad sa lugar. Hindi masama. Lalong nabigla si Tommy. Hindi niya pinagdudahan noon si Terence, ngunit ang nakikita niya sa harapan niya ay nagbigay lamang ng higit na bisa kay Terence. Kailangan ng kanyang ama ang kanyang suporta sa tuwing siya ay gumagalaw, at heto siya, naglalakad-lakad na para bang siya ay isang malusog na binata. Ito na ba ang kanyang 90-year-old na ama? Napagpasyahan ni Tommy sa sandaling iyon na iuugnay niya ang kanyang sarili kay Terence, anuman ang gastos siya ay isang bagong karagdagan sa mundo ng medikal na hindi pa nakakausap ng ibang mga bahay. Mas mahirap para sa Lane sa oras na malaman ng iba si Terence at pumila para salubungin siya. Si Tommy, Edmund, at Martin ay lumabas ng silid, isinara ang pinto para kay Terence sa likod nila. Pagod si Terence, ngunit isang chant at nabawi niya ang enerhiyang nawala sa kanya. Bumalik siya sa kanyang replenished self. Siguradong maitim ka, anak. Hindi mo lang napagaling ang karamdaman, sinabi mo pa sa kanila na bumalik makalipas ang 10 taon na may dalang mas maraming pera. Lubos pa rin silang nagpapasalamat sa iyo. Sabi ni Elder George. Ano ang dapat kong sabihin, kung gayon? Na hindi ko siya nagawang pagalingin. Pinagpawisan si Terence. Ito ay talagang isang maliit na galaw. Ngunit hindi ka sapat na maitim, hindi bababa sa hindi kasing itim ng aking tagapagturo. Hihilingin niya ang mga bayad sa paghuhugas ng buto kung siya iyon. Sabi ni Elder George. Hindi nakaimik si Terence. Bumaba siya para makita si Francine na nag-aayos ng mesa. Hindi pa rin umaalis sina Edmund at Tommy. Mukhang kaka-shower lang din ni Edmund. Mukhang may pinag-uusapan siya kay Martin. Tumayo sina Edmund at Tommy nang makita si Terence na pababa. Miracle Dr. Linford, salamat ulit. Wala lang. Kakain na ba tayo ng tanghalian? Sasamahan ba tayo sandali ni na Mr. Lane at Elder Lane? Nag-imbite si Terence nang makitang may sapat na pagkain. Kukunin ka namin sa alok na iyon, kung gayon. Kanina lang iniisip ni Edmund na lumapit kay Terence, kung tutusin.
Naniniwala na ngayon ang mga Lane sa katayuan ni Terence bilang mentor ni Martin. Maaaring ito ang bahay ni Martin, ngunit hindi iyon nangangahulugan na makakasama na lang silang kumain ni Terence kung gusto nila. Lumabas si Francine sa kusina na may dalang mga pinggan at inilagay ang mga chopstick, mangkok, at mga plato sa mesa. Sige, kain na tayo Terence, dapat nagugutom ka na diba? Let's skip the formalities and start the meal. Natakot si Martin na si Terence ay napagod at na gusto niyang magsimulang kumain sa lalong madaling panahon. Okay. Tumanggaw si Terence bago napansin si Francine na nakatayo sa gilid. Francine, bakit hindi ka sumama sa amin? Ako. Sumulyap si Francine kay Martin, hindi siya sasali kapag wala na ang mga kaibigan ng kanyang lolo dahil matatanda na sila at lahat. Nandoon lang siya sa mesa kahapon dahil kay Terence at sa katotohanang magkaibigan na ang dalawa. Gusto din silang ipakilala ni Martin sa isa't isa. Hindi niya kayang umupo na lang sa mesa kapag naroon sina Edmund at Tommy. Francine, sabay na kayong kumain, umupo sa tabi ni Terence. Nakangiting sabi ni Martin. Okay. Tumanggaw si Francine, natutuwa na nakasama niya si Terence. Gusto ni Tommy na maupo sa tabi ni Terence para makilala niya ito. Medyo nadismaya siya na si Francine ang pumwesto. Bagaman, mas binibigyang pansin niya ngayon si Francine, napansin niya ang malikot na kaligayahan na ipinakita ni Francine nang umupo ito sa tabi ni Terence. Hindi siya tanga, may nararamdaman si Francine kay Terence. Kaya iyon ang dahilan kung bakit naging malapit si Terence sa mga Larkans. Tila kailangan ding panatilihin ang koneksyon niya kay Martin kahit nakilala na nila si Terence. Ang mga lutuin ngayon ay ginawa gamit ang sukdulang konsentrasyon at pagsisikap ni Francine. Ito ay hindi malapit sa antas ng kanyang ginawa kahapon. Hindi siya kumain ng marami, ngunit si Terence ay mukhang nag-e-enjoy siya dito at higit pa sa kung ano ang mayroon siya kahapon. Napasaya nito si Francine. Hindi nagtagal si Terence pagkatapos ng tanghalian, kailangan pa niyang maghanda para sa kanyang paglalakbay. 4:00 ang alis ng eroplano, at 1:00 na ng hapon. Lahat maliban kay Martin ay nadismaya dahil nagmamadali si Terence. Dati umaasa siyang bibisita si Terence ng mas madalas, ngunit napagbigyan na ngayon na magkasama sila sa isang negosyo. Tinawag niya si Uncle Fredo, naghihintay na siya sa villa ni Cheryl. Sumakay siya sa van at nagmaneho pa uwi. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.